Walang na-monitor na aircraft carrier ang AFP nang mangyari ang sinasabing insidente, kung saan ang dalawang jets ng China ay nagpakawala ng mga flares sa ruta na dinadaanan ng isa nating eroplano. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang jets daw na pinalipad ng China ay multi-role fighter jets at ito daw ay posibleng land-based. Dagdag pa niya, wala daw ginawang illegal ang ating Air Force kaya naman mali ang kinilos na ito ng China. Sinabi naman ng AFP na handa sila na depensahan ang West Philippine Sea kahit pa umabot na sa himpapawid ang ginagawang pangbubuli ng China. Sinasabi din na kahit dati daw ay nagpapakawalan na ng flare ang China laban sa Air Force ng Pilipinas, ngunit ito daw ang unang pagkakataon na mismong Chinese aircraft ang nagpakawala ng flare sa mismong ruta ng Philippine Air Force plane. Isang kumpirmasyon din ang binitawan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kung saan sinasabing nagsampa na daw ng formal na reklamo ang Pilipinas laban sa China. Ang reklamo ay iginiit ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang note verbal kung saan naglalaman ito ng karapatan ng Pilipinas sa maritime space nito. Tinanong din ng sekretary kung puro na lang ba diplomatic protest ang magagawa ng Pilipinas laban sa mga panghaharas at pangbubuli na ito ng China. Giit naman ni Secretary Manalo na nanatili pa rin daw nakabukas ang Pilipinas sa mga pakikipag-usap sa China. So wala na ba tayong ibang maisip kundi diplomatic protest at ano pa ba yung pwede nating magawa kaya, no? Kaugnay dito, Mr. Chair. Tsaka ang policy naman natin here on the South China Sea has always been our willingness to settle any differences or disputes through peaceful means, and that means through negotiation or through diplomatic methods in accordance with international law. So, hindi lang limited ang ano namin sa note verbal. Of course, if China is willing to speak with us on this, we are open to talking with China. Tungkol naman sa provisional understanding sa pagitan ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal, sinasabing nais itong idetalye ng DFA sa mga kongresista sa isang executive session. Ang pinatutungkulan ng usapin ay kung ano ba ang napagkasunduan ng China at Pilipinas tungkol sa mga arrangement ng mga magiging rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre. Samantala sa iba pang mga balita, sa kabila ng digmaan na nagaganap sa bansang Israel, magde-deliver pa rin ito ng isang eroplano sa ating bansa. Ang sinasabing eroplano ay darating na sa susunod na taon. Dalawa ang binibili ng Pilipinas sa Israel at ang isa dito ay sinasabing malapit nang i-deliver ng Israel. Ang nasabing eroplano ay isang Israeli-made long-range patrol aircraft. Isang sasakyang panghimpapawid na dagdag na naman sa ating puwersa. Kapag ito ay na-deliver na sa ating bansa, ipinapakita lamang nito na hindi na kailangan ng Pilipinas na gumamit ng mga lumang eroplano sa mga isinasagawang pagpapatrol sa ating teritoryo. Ang nasabing aircrafts ay nilagyan ng isang mas advanced na mission management system, electro-optics, mga radar at signal intelligence and communication, at marami pang iba. Samantala, sa iba pang bahagi ng mga balita, isang barko ng China ang sumabog nitong ika-9 ng Agosto. Makikita sa video ang isang napakalaking pagsabog. Ang barko ay may pangalan na Yangming at sinasabing naglalaman ito ng mga lithium batteries. Ang isa naman sa ipinagtataka ng iba ay kahit na sobrang laki ng naganap na pagsabog at nagdulot ng isang shockwave, kung saan sinasabing umabot ng halos kalahating milya at bumasag sa mga salamin ng kalapit na gusali, ay sinasabi pa rin daw ng China na wala daw nasugatan sa nangyaring pagsabog. Balik naman tayo sa isinagawang flare ng jets ng China sa ruta ng isang eroplano ng ating bansa. Sinasabing lumapit talaga ito sa eroplano ng Pilipinas at nagsimulang magpakawala ng mga flares sa nasabing ruta na dinadaanan ng eroplano. Sinasabi na nasa 8 mga flares ang pinakawalan nito, kung saan naglalagay ng panganib sa mga piloto ng Pilipinas. Agad din naman naglabas ng pahayag ang Pangulong Marcos, kung saan sinasabing malakas nitong kinokondena ang panghaharas ng PLA sa ating Air Forces. Sinasabi na ang ginawa na ito ng China ay isang hindi makatwiran, illegal
at nagpapakita ng kawalan ng pag-iingat habang nagsasagawa ang ating Air Force ng patrol na nasa loob naman ng ating teritoryo. Pinunto pa ng Pangulo na ginagawa ng Pilipinas na maging mahinahon ang karagatan sa West Philippine Sea. Sinabi din ng Pangulo na dapat ay maging responsable ang China sa mga hakbang nito sa himpapawid o maging sa karagatan. Ayon naman sa China, ang ating eroplano daw ang pumasok sa kanilang airspace. Ang ginawa din daw ng China ay isang pag-intercept dahil ginagambala daw nito ang ginagawa nilang military exercise. Noong taong 2023, ang Wagner Group ay ginulat ang Russia dahil sa kanilang rebellion. Pero bago ang dramatic na pag-aalsa na to, sila na ang secret weapon ng Russia sa Ukraine, gamit ang mga ex-convicts na direktang pinapadala sa labanan. Pero hindi ito ang una nilang mahirap at imposibleng misyon. 4 years earlier, sa gitna ng Syria, nakipagbakbakan ang Wagner Forces laban sa American Special Operators sa isang labanan na gustong kalimutan ng Moscow. Sa topic natin ngayon, tatalakayin natin ang explosive encounter sa Battle of Kashan. Ibubunyag natin ang mga high-stakes strategies at paano natalo ng American military ang mga kalaban sa loob lang ng ilang minuto. Anong mga secret maneuvers ang ginamit ng US at ano ang sinasabi ng labanang ito tungkol sa future ng warfare? Stay tuned habang binubuksan natin ang mga thrilling details at dramatic lessons mula sa napakahalagang labanan na to. Pero para lubos nating maintindihan ang confrontation na to, kailangan nating balikan ang core ng Syrian Civil War, kung saan nagtagpo ang global powers. Tumaas ang tensyon at bawat desisyon ay may life-altering consequences. Imagine ninyo, 2011, nag-umpisa ang Syrian Civil War at di nagtagal. Ang United States at Russia ay nagkaroon ng conflict. Bawat isa may sariling agenda at strategic interest. Sa gitna ng kaguluhang ito, nabuo ang Battle of Kasham. Bago ang 2014, dahil sa pag-usbong ng ISIS bilang isang pseudo-Islamist terror state, napilitan ng Washington at Moscow na makialam ng mas direkta sa conflict. Pareho nilang inatake ang ISIS gamit ang ground at air forces, pero magkaiba ang kanilang mga interes. Mahalaga rin ang 2014 sa kwentong ito dahil ito rin ang simula ng kasalukuyang gera sa Ukraine. Ang Wagner Group ay itinayo ni na Dmitry Utkin at Yevgeny Prigozhin bilang bahagi ng kaguluhang ito. Si Utkin, isang dating veteran ng GRU Russian Intelligence Agency, ay kilala raw na admirer ni Adolf Hitler at pinangalanan ang grupo na Wagner dahil ito ang dati niyang radio call sign. Si Prigozhin naman, nakilala bilang chef ni Putin bago pa itatag ang grupo, ay may malawak na interes na kasama ang ties sa organized crime at mining sector. Kahit na bawal ang mercenaries at private military companies sa ilalim ng konstitusyon ng Russian Federation, ginagamit pa rin ng Moscow ang mga kumpanyang ito bilang bahagi ng mas hindi opisyal na foreign policy. Sa pamamagitan ng mga organisasyong ito, mas maraming options ang Kremlin para makamit ang kanilang mga interes habang pinapanatili ang plausible deniability. Kaya naman, kinikilala ng mga international security experts ang Wagner Group bilang isang quasi-state entity. Matapos magkaranas sa Donbas War sa Ukraine, lumawak ang operasyon ng Wagner sa iba't ibang kontinente. Kasama na dito ang backyard ng geopolitics ng United States, kung saan tumulong ang Wagner personnel na suportahan ang rehimen ni Nicolas Maduro sa Venezuela. Kailangan ni Maduro ang mga fighters na ito para paganahin ang military equipment na galing China. Nakarating din ang Wagner sa Africa, kung saan sinamantala nila ang kakaunting presensya ng Amerika at ang pag-alis ng French troops, lalo na sa Sahel region. Ang modus operandi ng grupo sa Africa ay magbigay ng serbisyo sa mga authoritarian regimes sa kontinente tulad ng intelligence, training at logistics para sa mga weapons transfers. Pinakabagong deployment nila ay sa Mali noong December 2021 para sumuporta doon matapos bawasan ng France ang kanilang counter-terror operations. Kapalit ng kanilang tulong, nakakakuha ng access sa natural resources ng mga bansa ang Wagner.
Bago pa ang gera sa Ukraine, nagkaroon na ng interes sa gold ang Wagner sa Sudan at Libya. Sa Libya, kinuha nila ang kontrol sa oil fields at hinarangan ang shipments papunta sa mga kalabang faction sa civil war ng bansa. Bagamat wala silang kita mula sa oil sales doon, iba ang sitwasyon sa Syria. Isa sa mga kumpanya ni Prigozhin, ang Evropolis, ay pumirma ng kasunduan sa gobyerno ni Bashar al-Assad nang magsimula ang Russia na makialam laban sa ISIS noong 2016. Sa ilalim ng kasunduan na ito, makakakuha ng 25% na bahagi ng kita mula sa oil at gas fields na mababawi ng gobyerno ng Syria mula sa self-proclaimed ISIS Caliphate. Ang kasunduang ito ang naging immediate background sa insidenteng nangyari noong 2018. Parehong umiiwas ang American at Russian forces na magbanggaan sa Syria. Maliban sa mga high-profile incidents noong 2017 at 2018, kaugnay ng paggamit ng chemical weapons, iniwasan ng US na direktang atakihin ang Syrian government at sa halip ay sinuportahan ang mga rebelde na tinraining at inarmasan nila. Nagdagdag pa ng hakbang ang Washington at Moscow para hindi sila magbanggaan tulad ng pagbuo ng de-escalation line sa Euphrates River. Meron din silang mga espesyal na hotlines para sa mabilis na komunikasyon. Sa ilalim ng matinding pag-atake mula sa lahat ng panig, hopeless na ang ISIS at noong 2018 halos nabura na sila bilang isang territorial entity. Sa panahong ito, naging karera kung sino ang unang makakakuha ng mas maraming teritoryo mula sa isang mutual enemy. Parang sitwasyon sa Europe matapos ang World War II. Sa kabila ng kompetisyon na ito, nanatiling epektibo ang plano para maiwasan ang direct conflict sa pagitan ng American at Russian forces. Pero walang foolproof na plano at nasira ito noong February 7, 2018. Sa lupa, mga 5 milya silangan ng Euphrates, may malapit na oil field at parehong gustong kontrolin ito ng dalawang panig. Kahit pa nasa de facto, American side ito ng Euphrates de-escalation zone, ang labanan na naganap ay naging kilala bilang Battle of Kasham. Gabi ng February 7, 500 fighters na karamihan ay mula sa Wagner Group, kasama ang ilang troops mula sa Syrian government, ang lumapit sa isa sa pinakamalaking oil at gas fields ng bansa. Nilapitan nila ang isang base ng Syrian Democratic Forces, isang rebel group na suportado ng US. Kasama nila sa lugar ang around 30 American Marines, Army Rangers at Green Berets. Ang mga Russian at Syrian forces ay mabigat ang armas. May tanks, artillery at air support na standby sa isang kalapit na base. Handa na ang stage ng mga 8:35 PM nang lumapit ang ilang T-72 tanks sa loob ng 1 milya mula sa refinery na key position para sa SDF troops at kanilang American allies. Wala pang putukan, pero isa sa mga American troops ang nagsabi sa Warhorse na sila ay nagmamatsyag sa mga kilos ng unknown group gamit ang drone feeds. Pinakita sa drone feeds na nag-eensayo ang mga artillery crews sa loading at firing ng kanilang mga baril, bagamat hindi nila inilalagay ang bala. Ipinapahiwatig ng pagtipo ng mga kalaban malapit sa armored personnel carriers na sila ay handa ng umatake anumang oras. Ang mga ensayong ito ang nagbigay alam sa American troops na may mga Ruso silang kaharap dahil sa Russian doctrine na nag-iensayo hanggang sa huling sandali. Tapos mga 10 PM, nakita ng mga Amerikano ang isang hanay ng tanks at iba pang armored vehicles na gumagalaw patungo sa refinery. Nag-move ang American troops para suportahan ang kanilang allies. Sa isang punto, nagsimula ng magbomba ang mga Ruso sa area. Sa unang 15 minuto ng labanan, ginamit ng mga American officials ang hotline para makipag-ugnayan sa kanilang Russian counterparts. Pero itinanggi ng mga Ruso ang anumang koneksyon sa mga fighters na ito. Isang real-time na halimbawa kung paano ginagamit ng Moscow ang Wagner Group bilang instrumento ng policy. Sa puntong ito, naunawaan ng mga Amerikano na hindi na masasagot ng dialogue ang sitwasyon.
Kailangan na nilang ilabas ang buong puwersa ng kanilang militar, pero mukhang hindi pabor sa kanila ang sitwasyon. Ang isang American unit na mas mababa sa 50 soldiers at marines na sakay ng mga 6 na trucks ay nasa kabila ng isang firing line na binubuo ng 500 soldiers na suportado ng tanks, APCs at heavy artillery. Ang mga American troops ay may dalang small arms at machine guns. Ang pinakamalaking armas nila ay ang 50 caliber machine guns na nakakabit sa kanilang mga trucks. Hindi sapat ang mga ito para sirain ang mga kalabang ngayon ay nagpapaputok sa kanila. May isa pang problema at maaaring mas masahol pa. Matagal nang umaasa ang United States sa air dominance para suportahan ang kanilang ground operations. Pero ang mga Ruso ay may surface-to-air missile o SAM system sa lugar na iyon na pipigil sa buong potensyal ng American air power. Buti na lang para sa mga American troops sa ground, nagbunga ang paggamit ng hotline sa isang mahalagang paraan. Nakumbinsi ng mga opisyal sa Washington ang kanilang Russian counterparts na i-shutdown ang SAM system, kaya nagawa ng mga aircraft na tulungan ang American forces. Ang desisyon na i-shutdown ang SAM system ay nagbigay ng lead dahil ipinakita nito na ang opisyal na channels ng Russia ay may contact sa Wagner Group at ang mga mercenaries ay bahagi ng patakaran ng Moscow sa kabila ng mga naunang pagtanggi. Pero secondary concern lang ito sa oras na iyon. Ang pangunahing concern ay ang pagbabago ng laban at ito ay naganap ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng Wagner. Nang maging malaya ang air support, sinimulan ng United States ang pag-atake gamit ang strikes mula sa Rupa drone. Ang drone ay tumama sa unahan at hulihan ng mga sasakyan ng Russian convoy gamit ang Hellfire missiles. Natrap ang mga sasakyan sa gitna. Ang iba pang drone strikes ay umatake sa Russian artillery. Nagsimula ang gulo sa mga Ruso dahil sa sorpresa ng mga drone strikes. May suporta rin ang United States mula sa ground fires. Sa kasamaang palad para sa mga Ruso, hindi sa Ukraine ang unang pagkakataon na sila ay nasa maling panig ng HIMARS system. Bilang preview ng mga darating na taon, binomba ng HIMARS ang kalaban na convoy. Iniwan ng mga bala at rockets ang maraming casualties, pero mas malala pa ang darating para sa Wagner. 4 na Apache attack helicopters ang sumalakay dahil sa kanilang infrared optical systems. Natunton at natamaan nila ang mga Ruso mula sa ilang milyang layo. Bago pa man malaman ng Wagner ang nangyayari, ginamit ng Apaches ang laser-guided Hellfire missiles sa mga kalabang tangke, habang pinipilit ang infantry na umatras gamit ang kanilang 30mm cannons. Ang 30mm fire ay lalo pang nakapinsala. Isang Russian survivor ang nagulat na ang mga explosive shells ay nag-iwan ng 200 patay o sugatan sa unang ilang minuto. In short, we've had our asses kicked, sabi niya. Sa puntong ito, reportedly, wala nang natira sa mga Wagner troops kundi assault rifles. Taliwas na sa sitwasyon kanina. Hindi pa tapos ang hirap ng Wagner dahil hindi pa naibubuhos ng United States ang pinakamahusay na firepower nito. Nakaikot ang AC-130 gunships sa itaas at lumikha ng kill zone. Ang kanilang onboard weapons ay napakatumpak na kaya nilang patamaan ang individual na target at pigilan itong makatakas. Dumating ang mga B-52 bombers at pinakawalan ang kanilang mga payloads. Lubusang winasak ang natira sa convoy. Sinubukan ng mga Russian at Syrian survivors na magtago sa mga kalapit na gusali, pero hindi ito naging ligtas na kanlungan. May mga F-15 Eagle at F-22 Raptor fighters din sa himpapawid at mabilis nilang dinurog ang mga tropang nagtatago sa loob ng mga gusali. Walang hadlang ang mga bomba sa pagbagsak nila. Reportedly, ang mga Russian pilots sa kalapit na airbase ay humihiling na payagan silang mag-take off para suportahan ang kanilang mga kababayan, pero hindi ito pinahintulutan. Matapos ang lahat, ang United States military ay inaatake ang Wagner Group, hindi ang kanilang mga kasamahan sa regular na Russian military. Ang Su-34 at Su-35 fighters sa base ay nanatili. Ang presensya ng Eagles at Raptors ay baka nagpaniwala sa mga commanders sa base na tama ang kanilang desisyon. Lahat-lahat,
Maaaring nasa pagitan ng 200 at 300 casualties ang sinapit ng Wagner sa laban. Ang nag-iisang casualty sa kalabang panig ay isang sugatang fighter mula sa Syrian Democratic Forces. Gumaling naman ang fighter mula sa kanyang mga sugat. Wala ring American vehicles o aircraft ang nasira. Sa isang punto, ang mga casualties ng Wagner ay umabot sa punto na ang isa sa mga senior officers sa regular na Russian military sa lugar ay tumawag sa kanyang American counterparts at humiling ng ceasefire. Muli nagpapakita na ang Wagner ay may contact sa mga autoridad ng Russia. Reportedly, ang mga Wagner mercenaries ay nakatanggap ng matinding pag-atake mula sa American air at artillery assets na marami sa mga namatay ay hindi na makilala pagkatapos. Halos lahat ng convoy ng Wagner ay nawasak. Isang tangke at isang armored personnel carrier ang natirang nakatayo pagsikat ng araw. Kahit hindi nagtagumpay ang hotline na magdulot ng mapayapang resolusyon, sinabi ng mga Wagner sources na ang American forces ay palaging may contact sa opisyal na Russian liaison officer sa malapit at bumalik kapag natiyak na walang troops mula sa regular na hukbong Russia sa malapit. Kinumpirma ng Pentagon na ang mga source na ito ay credible. Sa isang mapanlikhang pagtingin, maaaring tingnan ang impormasyong ito bilang preview ng mangyayari sa Ukraine. Madalas akusahan ni Prigozhin ang regular na hukbong Russia na hindi sapat na sumusuporta sa kanyang mga tropa. Ginawa silang parang cannon fodder. Ang mga akusasyong ito ay bahagi ng politika, lalo na laban sa sworn enemy ni Prigozhin, ang Russian Minister of Defense na si Sergei Shoigu. Gayunpaman, ang mga Ruso ay itinuturing ang mga troops ng Wagner na expendable sa Kashan, gaya ng ginawa nila kalaunan sa Ukraine. Kasama ito sa teritoryo ng plausible deniability. Kapag naging problema ka, ikaw ay itatapon habang handa ang iyong sariling bansa na itanggi ang iyong pag-iral kung kinakailangan. Ang labanan ng Kashan ay isa sa mga pinakamalaking pagkatalo ng mga Russian fighters sa kamakailang kasaysayan. Napakasama ng laban na ito na kalaunan ay tinawag ito ng Wagner Group na Red February. Baka para mapagaan ang psikolohikal na bigat, ilang survivors ang tumanggap ng medalya para sa kanilang serbisyo sa Kashan. Ipinapakita ng disenyo ng medalya ang isang Russian soldier na matapang na humaharap sa isang Apache helicopter at nagpaputok dito. Pero hindi ito nangyari dahil wala ni isa man sa mga Ruso sa field ang talagang nakakita ng Apache. Sa halip, ang American helicopters ang nakakita sa kanila sa dilim mula sa milya-milyang layo at inatake sila bago pa nila malaman ang nangyari. Napanatili ng United States ang kontrol sa oil field at lalo pa itong pinatibay matapos ang laban. Ang pagpapakita ng lakas ng militar ng Amerika ay isang malinaw na babala. Isang buwan pagkatapos, muling lumapit ang mga puwersang Ruso at Syrian sa oil field. Ginamit ng mga Amerikano ang hotline para kontakin ang kanilang Russian counterparts at binalaan silang umatras. Walang pagtutol sa pagkakataong ito. Agad na umatras ang buong puwersa mula sa lugar. Gayunpaman, sa kabila ng napakalaking tagumpay ng Amerika, may babala rin tungkol sa insidenteng ito para sa pag-unlad ng mga hidwaan sa hinaharap na kailangang isaalang-alang ng Estados Unidos. Ang labanan ng Kasham ay isang malinaw na indikasyon na nagbabago na ang paraan ng pakikidigma. Noong bumagsak ang Soviet Union at matapos ang 9/11 attacks, ang US at allies nito ay nag-focus sa counter-terror at counter-insurgency operations. Ang laban sa ISIS ang naging highlight ng ganitong taktika. Sa mga laban na iyon, hindi nasubukan ng US troops ang matinding firepower na naranasan nila sa Battle of Kashan. Dahil sanay sila sa ibang klaseng laban, nahirapan silang harapin ang biglaang pag-atake ng mga Wagner at Syrian forces na may kasamang heavy weaponry. Ang tagumpay sa pag-iwas sa pagkawalan ng buhay at sugat sa Battle of Kasham ay malaki ang utang sa mga American diplomats na nakumbinsi ang kanilang Russian counterparts na i-shutdown ang SAM system na dinala sa lugar. Ang diplomatikong tagumpay na ito ay nakatiyak na ang Estados Unidos ay napanatili ang air dominance na kanilang nakasanayan sa War on Terror. Gayunpaman, kung ang SAM system ay naka-online, ang mga operasyon ng American Air
ay magiging mas mahirap isagawa at malamang natataas ng husto ang mga casualty. Sa mundo, pagkatapos ng pagsalakay sa Ukraine, maaaring hindi magiging ganoong kadali para sa mga Ruso na isara ang isang critical na asset kahit na sa isang aksidenteng pag-aaway. Ang pagtaas ng mga sandata na maaaring humina ang kakayahan ng American aircraft na suportahan ang kanilang mga kasamang nakikipaglaban sa lupa ay kung bakit nagbabala ang RAND Corporation sa isang ulat noong 2019 na kailangang madaliin ng United States na muling itayo ang kanilang ground fire capabilities. Ayon sa RAND, ang mga kakayahang ito ay hinayaan na humina matapos ang Cold War. Sa halip, umasa ang Estados Unidos sa fire support mula sa kanilang hindi matatawarang kakayahang mag-operate sa himpapawid. Ang paraang ito ng fire support ay okay para sa war on terror, kung saan walang realistic chance ang mga kaaway na pabagsakin ang mga American aircraft. Pero laban sa isang peer o near-peer adversary na gumagamit ng anti-access, area denial weaponry tulad ng mga Ruso na maaaring mayroon sa labanan ng Kasyam, hindi magiging ganun kadali ang air support. Ang sitwasyon ay hindi magiging ganito kalapad kung nagamit ng mga Ruso ang kanilang surface-to-air missiles tulad ng magiging kaso sa isang tunay na pag-aaway. Sa ganitong bagay, mahalaga na ang mga tropang Amerikano at ang kanilang mga kaalyado ay may ground-based fire support sa anyo ng tubed artillery at HIMARS platforms. Ang mga sistemang ito ay mas mabilis na makatutugon sa mga banta at hindi gaanong vulnerable sa mga anti-access area denial counters. Noong 2022, nagplano ang Pentagon na magkaroon ng arsenal na 900 HIMARS units. Gayunpaman, noong Mayo 2024, nag-order ang United States Army ng karagdagang HIMARS na nagkakahalaga ng $861.3 million. Pinalaki ng US Army ang order ng HIMARS sa $1.9 billion noong sumunod na buwan. Bagamat hindi nila tinukoy ang dahilan, maaaring ito ay bahagi ng aid package para sa Ukraine o para palakasin ang kanilang ground fires capability. Nag-invest din ang US sa 155mm artillery ammunition production. Noong December 2022, inanunsyo ng US Army ang planong palawakin ang shell production hanggang 40,000 rounds bawat buwan pagsapit ng 2025. Naranasan ng Ukraine ang kakulangan sa shells noong 2023 to 2024 na nagresulta sa pagkawala ng teritoryo dahil sa lakas ng Russian artillery. Ito ay paalala ng kahalagahan ng ground fires sa warfare. Ang Battle of Kashan ay maaaring tanda ng pagtatapos ng isang misyon at simula ng bago. Kahit na dinurog ng US ang Wagner Group at mga Syrian noong February 7, ipinakita nito ang kahalagahan ng Combined Arms Doctrine. Mahalaga ang parehong air at ground fires na pinagtibay ng war sa Ukraine. Mula noong Gulf War 1991, umasa ang US sa air support na nagpatuloy sa Battle of Kashan. Ngunit ito na kaya ang huling salpukan? Ano ang opinyon mo sa insidenteng ito? Kung nagamit ng Russia ang surface-to-air missiles, mas magiging patas ba ang laban? Ano ang sinasabi nito sa pagbabalik ng state-based warfare at sa mga posibleng casualty? Naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas, kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes dahil ang bilis din ng disbursement ng mga ilo-loan natin papunta pa sa GCash natin. At dito nga pala, meron pa silang reward system. At ang last ko na nga pala ay ang Tala.